May mga salita o sinasabi na nakabubuo ng tsismis, meron din ng away, panlilinlang, ng paasa, ng lungkot. Although meron din naman ng tuwa, ng pagmamahalan, at sa ating ebanghelyo para sa ikalimang araw o gabing ito ng simbang gabi ay salita o sinabi na nakabuo ng tao. Salita o sinabi na nakabuo ng tao. Dahil nung sinabi ng anghel kay Maria na siya ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, ito na ang araw ng paglilihi ni Maria. Hindi man ang mga petsa ng mga kapistahan sa ating simbahan ay saktong-sakto sa actual dates ng mga kaganapan, pero the way it was dated, very logical, very truthful. Kasi yung nilalaman ng ating ebanghelyo para sa ikalimang gabing ito ng simbang gabi ay siya mismong ginugulita natin sa Feast of the Annunciation. At kailan ang Feast ng Annunciation? March 25. Ilang buwan ang normal na pagdadalang tao? Di ba't 9 na buwan? Ngayon magbilang ka ng 9 na buwan from March 25, di ba tama at logical? December 25. Kasi nga, nung binalita o sinabi ng anghel kay Maria na siya nga ang hinirang o pinili ng Diyos na maging ina ng manlulubos, simula na ito ng kanyang paglilihi. Kaya ang isang tawag din sa Feast of the Annunciation ay Feast of the Incarnation. At yan nga palagi ang contention o argument sa issue ng abortion and contraception. During the moment of conception, may buhay na. Tao na yung nasa tiyan ng babae. Kaya nga ang salita o sinabi ay maaari ding makabuo ng tao. However, kung isipin ng mabuti, words are not enough also without the response. No? Kaya ang maganda. No? However, no? Kung dyan nga, sa share pa more, love pa more, maganda ang response ng marami sa parokyang ito, sana sa pagbabayad ng ating utang sa solidaritas no? O cooperative ng mga pari, bumuti-buti rin ang response. No? Dahil ang pagbabayad ng utang is a positive act that you need to respond to. No? Dapat alalahanin din yan kahit hindi lang sa utang ng parokya, kundi yung mga individual natin mga utang, dapat isipin yon. Ang pagbabayad ng utang is a positive act that you need to respond to. At sana'y maisip at maalaala na kaya nagkautang ang ating parokya ay dahil sa mga pinagawang adoration chapel, kandilaan at mas malapit at maayos na public CR. Isa pupunta pa doon sa gilid, no? Na malayo, madilim pa. No? May naging naman, di ba, sa pagkakauta. Kaya lang, hindi yung dahil meron na o tapos na yung napagawa, yung utang na bunga ng pagkakameron o pagpapagawa ay hindi na pag-e-effortan. No? Hindi positive response yun. No? Kaya dapat, kung maganda ang response sa share pa more, love pa more, dapat sa means o paraan na naiisip nating makabayad ng utang, which is ang paraffol o fundraising project na naisip ng Social Action Ministry, ay dapat tugunan din ng positive. No? Kaya, ang dating, bili pa more ng tickets para may pambayad pa more na tayo, at nang sa gayon, utang no more. Ayan. Kaya sa mismong nangyayari o ginagawa sa ating parokya, I guess kita na o maintindihan na natin yung puntong ipinapaabot sa atin sa ikalimang gabing ito ng simbang gabi. Na kung saan, kung magre-respond tayo sa salita o sinabi, it must be positive. Yes, hindi no. Pero dapat yung yes, positive din ang bunga. Which means, yes to what is good, yes to what is right, and yes to what is true. Nang sa gayon ay parang tulad ni Maria, dala-dala din natin ang Diyos na nagkatawang tao dahil ang mga pangyayari o pag-uugali ay tugma at ayon kay Kristo. Lalo na nga
ang diwa ng pagtutulungan at pagbabahaginan. Amen.